Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, our Creator, the Creator of heaven and earth. He created us in His image and likeness, and so we look like our Father. But we are not yet perfect. Time will come, we will be perfect like our Father and like our Savior, Jesus Christ. Our Father, He's good, He's righteous, full of mercy and grace, and we are the apple of His eye. And because of that, He sent to us our Savior, Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One, our High Priest in the order of Melchizedek. Jesus Christ is also the sacrificial lamb, the burnt offering, the grain offering, the sin offering, the thanksgiving offering. Jesus is not only our Redeemer, He is also our friend. Jesus gave His life for His friends. We are the friends of Jesus Christ. And Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit. And so whenever we call on the name of Jesus Christ, He will come to us through the power of the Holy Spirit. Our Jesus Christ is one with our Father. And Jesus Christ also is one with us. Therefore, we are one with our Father. Same goal. Kaya dapat, same characteristics and attitudes dapat tayo sa tatay natin at kay Jesus Christ. Since we are followers of Jesus Christ and we obey the commandments of our Father, the Holy Spirit will shower us with fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. And we must thank the Holy Spirit also for reminding us to obey our Father, reminding us to walk in the path that Jesus took, reminding us to deny ourselves, take up our cross, and follow Jesus Christ. So, last time we read Psalm 125, 126, 127, 128, 129, and 130. So, for recap, itong Psalm 125, ang mga tao who have faith in the Almighty Father are immovable, unshakable. And we will live forever because our Father, He will shower us with blessings and fruits for all eternity. And dito sa mundo na to, the scepter of wickedness shall not rest. Dahil ang ibig sabihin ng rest, magpapahinga kay Almighty Father. Pag walang rest, nasaan ang wicked people? Nasa eternal damnation sila. So ang land na to, lilinisin ni Almighty Father, ibababa niya ang New Jerusalem. Dahil ang land na to ay for the people of the Almighty Father, for His children. And so we must stop doing wicked things.
Dito naman sa chapter 126. Dito sa mundo na to, buhay tayo. Yung soul natin, buhay. Although naluluma, nasisira, nabubulok ang katawan natin, hindi tayo mamamatay. Our soul will live. It will go back to our Father. We will go back to our Father. And then the wicked people, yung soul naman nila, they will go to eternal damnation. Bakit death? It's because there's no more hope in the future for those people, or for those souls of the people who are wicked in this world. Kaya, pagbalik natin sa tatay natin, it's like a dream. We were like those who dream. Alam naman natin, di ba, yung panaginip, na pagising natin, buti panaginip lang yon. Pagpangit, di ba, yung panaginip, buti panaginip lang yon. So, ganun tayo pagbalik natin sa tatay natin. Para lang tayong nanaginip. Dahil ang mundo na to, it's just a mirage. So, yung mga faithful followers of the Almighty Father and Jesus Christ, nandun na sila sa kanilang rest. Hindi pa nila nakukuha ang kanilang reward. Kaya ni Daniel, Abraham, Isaac, Jacob, si Abel, no, na unang pinatay. Sa lahat ng tao, siya ang unang namatay or pinatay. Nagre-rest sila kay Almighty Father and inaantay nila tayo. At tayo, pag nauna naman tayo, mag-rest, aantay naman natin yung ibang tao na susunod sa atin hanggang sa maubos lahat ang mga flames of fire na pinanganak dito sa mundo. Dahil tayo ay flames of fire, pinanganak tayo dito sa mundo, nagkaroon tayo ng body. And then yung body natin, yung physical body natin, naluluma dito lang sa mundo. And then tayo, yung soul natin babalik sa tatay natin. Parang nanaginip lang tayo. So kaya kung may magtatanong, magkakakilala pa ba tayo pag nasa heaven na tayo? Yes. Makikita mo, halimbawa, yung brethren natin, oy, yun yung sa earth or sa land, siya yung tatay ko sa land. Or siya yung ko yung tita ko sa land. Pero, pag nasa heaven na tayo, para tayong mga angels, magkakapatid tayo lahat. Even yung magulang mo, pag nasa kay Almighty Father sila, sa kanilang rest, pag makita natin ang gumanap na magulang natin dito sa mundo, brethren natin sila pagdating sa heaven. Maaalala natin, it's like a dream. At doon sa heaven, magiging masaya tayo. One big happy family. Magsi-celebrate tayo. We will rejoice. Because the Lord has done great things for us. And we are glad. Walang iyakan doon. At yung mga tao na who trust in the Almighty Father, they will rejoice. Dala-dala ang kanilang mga gifts kay Almighty Father. Sheaves with Him. Ano ba yung gifts natin kay Almighty Father? Obeying His commandments. Yun ang gift natin kay Almighty Father. And yung pagpupuri sa Kanya through our deeds and through our mouth and through our hearts. Yun ang gift natin, yun ang dala natin na may offer natin sa tatay natin. Not material things or earthly gains, hindi yon.
Halimbawa, dadala mo, Lord, nakapag-aral ako, mataas ang pinag-aralan ko, ganyan sa lupa. Hindi ganon. Lord, mayaman ako sa lupa, ang dami kong na-donate sa congregation. Hindi yon ang kayamanan. Hindi yon ang i-offer natin kay Almighty Father. Ang i-offer natin kay Almighty Father, yung pag-obey sa Kanya. And then dito naman sa Psalm 127, kung hindi natin kasama si Almighty Father, in everything that we do, lahat ng ginagawa natin, it's all in vain. Chasing after the wind. Kung wala si Almighty Father sa mga plano natin, it's all in vain. Kaya dapat sinasama natin si Almighty Father sa mga plano natin. When we wake up and when we go to sleep, kahit na ano ang gagawin natin, pwede natin kausapin ang tatay natin. Si Almighty Father, hindi siya natutulog. Binabantayan niya tayo dahil tayo ang kanyang heritage. Bawat tao, yun ang reward ni Almighty Father. Kaya nga sabi ni Almighty Father sa atin, go forth and multiply. Para yung mga souls or sa flames of fire in heaven maipanganak dito sa mundo. At yung mga tao na yon, you worship si Almighty Father. Gaya ng ginagawa natin. Kaya dapat marami tayong arrows. May quiver tayong dala-dala. Dapat punong-puno yun. Ano yung quiver? Lalagyan ng arrows. Ano yung arrows? Yun ay protection. Ano ang protection natin? Salita ni Almighty Father. Dapat yung salita ni Almighty Father, yung turo sa atin ni Jesus Christ, nasa heart natin. Para meron tayong arrows, may quiver tayo, punong-puno yun. Kaya pag may mga principalities of this world na nangaaway sa atin, meron tayong panghahawakan na salita ni Almighty Father. Turo ni Jesus Christ. And then dito sa Psalm 128, be-bless ni Almighty Father ang mga tao na may takot sa Kanya, na sumusunod sa Kanyang mga ipinag-uutos. Pati na ang kanilang family. Dito naman sa Psalm 129, meron tayong enemy, di ba? Anong gagawin? Hindi sila magpe-prevail against us. Kahit na flowers flowed on my back, they made their furrows long. Sobrang pahirap ang ginagawa sa atin ng ating enemy. Pero ang kalakasan natin, yung tatay natin. At He has cut in pieces the cords of the wicked. Pinalaya na tayo ni Almighty Father from the bondage of sin and shame, from slavery to sin. Yung mga taong galit kay Almighty Father, it's let all those who hate Zion, ang bahay ni Almighty Father sa heaven, nakatira si Almighty Father, be put to shame and turn back. At para silang mga damo na nakatanim sa bubong, meaning walang ugat or madaling masira, mabulok. Wala silang fruits. Dito naman sa Psalm 130, pag hindi tayo pinatawad ng tatay natin, kawawa tayo.
If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Pero we must be grateful, thankful to our Father, because there is forgiveness with our Father, that He may be feared. Abundant in mercy ang tatay natin, magnanimous. Dito na tayo, Iska. Psalm 131. Lord, my heart is not haughty or proud, nor my eyes lofty or arrogant. Neither do I concern myself with great matters, nor with the things too profound for me. May mga bagay kasi dito sa mundo na sobrang hirap, na hindi natin alam kung paano ba masasolve ang problema na to. Napakabigat ng situation natin. Hindi natin alam. Kaya anong sabi dito? Huwag tayo mag-concern sa mga bagay na sobrang hirap. Bakit? Ibibigay natin lahat sa tatay natin. Surely I have calmed and quieted my soul like a weaned child with his mother. Like a weaned child is my soul within me. Bibitaw tayo. Di ba yung bata, may milk na kinukuha sa nanay? Ngayon, pag malaki na yung bata, hindi na siya naghihingi ng milk sa kanyang nanay. Na-win na siya. W-E-A-N. Letting go. So, i-let go natin yung mga problema. Ibibigay natin sa tatay natin. Like a weaned child is my soul within me. Hindi natin po problemahin dahil si Almighty Father, siya ang nagsusustain sa atin. Siya ang ating tatay. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forevermore. There is hope in our Father, in Jesus Christ. Ang Israel dito, hindi yung country na Israel, kundi man who prevailed, or man who struggled with God and prevailed. Hindi ito country. Dito naman sa Psalm 132, Lord, remember David. David means beloved, and all his afflictions. So parang tayo, Lord, remember us, your beloved, and all our afflictions. I-claim natin ito ng mga salita ni Almighty Father. Na tayo rin ito. Parang si David din tayo. And all his afflictions. How he swore to the Lord and vowed to the mighty one of Jacob. Surely I will not go into the chamber of my house or go up to the comfort of my bed. I will not give sleep to my eyes or slumber to my eyelids. Hindi ako matutulog, sabi dito. Dahil may promise ako kay Almighty Father. Until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. So si David dito, naghahanap siya ng place kung saan niya itatayo yung temple of the Almighty Father. Nabasa natin na yung threshing floor ni Arayuna, na dun din nagpakita yung angel of the Lord. So bago pa yun nangyari, ito ang pinagpipray ni David. Pero ngayon, ang temple of the Holy Spirit, tayo, nananahan sa heart natin, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Nakita na natin yung lugar kung saan natin ilalagay yung tatay natin, sa puso natin, dahil utos sa atin ng tatay natin. Wholeheartedly, we will obey Him.
We will worship Him. And tsaka nakalagay din dito, no? Sa First Corinthians chapter 6 verse 19. You should know that your body is a temple for the Holy Spirit that you receive from God and that lives in you. You don't own yourselves. Hindi natin pag-aari yung sarili natin. Kaya hindi natin pwede sabihin kung ano ang gusto ko, susundin ko. Or yung kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Hindi yon, ganon. Dahil hindi natin susundin yung sarili natin dahil puso natin wicked. Ilalagay natin sa puso natin si Jesus Christ, si Almighty Father, at ang Holy Spirit. Dahil wicked ang heart ng tao, magiging malinis lang tayo pag nasa sa heart natin ang Holy Spirit, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Ang dwelling place ng tatay natin ay ang heart natin. Behold, we heard of it in Ephrata. Ephrata means fruitful land or abundant land. We found it in the fields of the woods. Let us go into His tabernacle. Let us worship at His footstool. Dito sa mundo, worship natin ang tatay natin until such time na kukunin na niyo tayo. Doon tayo sa heaven, worship natin pa rin ang tatay natin. Dahil ang mundo na to ay footstool lang ni Almighty Father. Kaya yung mga nagtatayo ng congregation dyan, pinapaganda ninyo, ginagastosan ninyo, hindi dyan nakatira si Almighty Father. Maganda nga yung congregation ninyo, pero yung puso naman ng tao ang tinitingnan ni Almighty Father. Kaya baliwala yung mga milyones or bilyones na building ninyo. Kahit marami pa kayong dinonate, baliwala kay Almighty Father yan dahil lahat naman ng bagay kay Almighty Father. Verse 8, Arise, O Lord, to your resting place, you and the ark of your strength, or your protection. Let your priests be clothed with righteousness. Ano yung damit ng mga priests? Ang mga priests, sino? Royal priesthood, a holy nation. Royalty na, priest pa. Holy nation pa. Tayo yon. Bakit priest? Bakit lalaki? Kasi nga, ang babae galing sa lalaki. Kaya nga, woman. Kaya pag binabanggit dito sa Bible, priest, no? Or king. Kasi galing tayo sa lalaki. Sa tadyang ni Adam. Kaya nga, woman. Female. Okay? At saka, yung binabagay kita na clothes, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, meron silang damit. Holy clothes yon. Nung nagkasala sila, nawala yung damit na yon. Kaya nakita nila ang kanilang kapangitan. Na nakakahiya pala sila. Nawala yon. At ibabalik ulit sa atin ni Almighty Father yon. Yung damit na yon. Let your priests be clothed with righteousness, and let your saints shout for joy. Sino yung mga saints? Tayo rin ito. For your servant David's sake, do not turn away the face of your
anointed. Si Jesus Christ binabanggit. Old Testament, binabanggit na si Jesus Christ. Wala nang ibang pangalan, kundi si Jesus Christ. Anointed One, the Messiah. The man clothed in linen with an inkhorn. Si Jesus yun. The angel of God. Pag yung lumalaban na angel, si Jesus yun. Yung Lord na na-meet ni Abraham, tatlo sila. Yung isa na tinatawag na Lord, si Jesus yun. Dahil siya yung commander of the army of the Almighty Father. Ang ginawa ni Almighty Father, He exalted the name of Jesus above all names. He promoted Jesus Christ. Our Father promoted Jesus Christ. Because Jesus Christ is victorious, faithful, and true. The Lord has sworn in truth to David, he will not turn from it. I will set upon your throne the fruit of your body. If your sons will keep my covenant and my testimony which I shall teach them, their sons also shall sit upon your throne forever. Sino tong I will set upon your throne the fruit of your body? Sino ang itinaas ni Almighty Father? Si Jesus Christ. Fruit ni David, associated kay David. Adopted son ni Joseph, si Jesus Christ. Pero associated siya kay David. Ganon din si Mary. Associated din kay David. Kaya, if we will keep the commandments or the covenants of our Almighty God, at yung kanyang testimony, yung mga patotoo dito sa Bible that our Father created this world just by His mere words alone, ituturo dapat sa atin. Ano mangyayari sa atin? Their sons also shall sit upon your throne forever. Royal priesthood, a holy nation. Kaya nga tayo ay mga kings or princes or lords or gods. Dahil sa mundo na to, merong mga kings din, di ba? Kahit maliit ang iyong negosyo, king ka ng negosyo mo, ikaw nagde-decide eh. Kahit fishbowl ang business mo, ikaw yung king ng fishbowl na yon, ng ano na yon, tulak-tulak na yon, kasi ikaw may-ari. Kaya nga diba minsan, boss, 10 pisong fishbowl, di ba boss ang tawag? At tayo na nag-decide sa sarili natin. Kaya tayo, in one way or the other, king din tayo. Prince din tayo. At pagdating sa langit, sa heaven, kung faithful tayo kay Almighty Father, we will sit upon your throne forevermore. And then sabi din ni Jesus Christ, diba? To rule with Him in His kingdom that will never end. So magro-rule tayo in heaven. Saan tayo nakakita ng king na gusto niya na pati lahat ng mga tao ay magro-rule? Si Jesus Christ lang yon. Si Jesus Christ lang, wala nang iba pa. Dahil yung mga tao na king dito sa mundo, selfish, swapang, greedy. Pero si Jesus Christ, hindi. Kasi tayo ay kanyang mga friends. Verse 13, for the Lord has chosen Zion. He has desired it for His dwelling place. Pinili ni Almighty Father ang Zion. Ano ba yung Zion? Holy
mountain. Hindi natin alam kung saan ibaba ni Almighty Father ang New Jerusalem, pero alam natin sa Zion. Hindi lang natin alam kung saan sa Zion, saang place yon. Alam naman natin na nakatago yung Garden of Eden, di ba? Itinago ni Almighty Father. Prinotektahan niya yun up to now. Protected ang Garden of Eden. Kahit na nagkaroon ng the Great Flood nung time ni Noah, protected ang Garden of Eden. Doon, nandun yung Tree of Life. Ibibigay sa atin ulit ni Almighty Father. Verse 14, this is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. Sabi ni Almighty Father, magiging kasama natin siya. I will abundantly bless her. Pag sinasabing her, ito ay place. Ibe-bless ni Almighty Father yung place na yon. I will bless her. I will abundantly bless her provision. I will satisfy her poor with bread. Contentment. I will also clothe her priests with salvation, and her saints shall shout aloud for joy. Celebration. Celebration yun. Araw-araw na celebration sa tatay natin. Walang manggugulo sa atin doon. Walang mga away. Dahil yung mga wickedness, wala na doon. Walang chismisan doon. Walang inggitan. Kaya dito pa lang tinetrain na tayo ng tatay natin at ni Jesus Christ. Kaya dumadanas tayo ng trials and tribulations. Verse 17, there I will make the horn of David grow. I will prepare a lamp for my anointed. Kay Jesus Christ, nakaprepare yon kasama ng kanyang mga friends. Ano yung horn of David? Ang horn of David ay government. Pag sinasabing horn, government yon. Gaya din nasa Book of Revelation, chapter 12. Dito sa Revelation chapter 12, binanggit yung horn. Revelation chapter 12 verse 3, and another sign appeared in heaven, behold a great fiery red dragon having 7 heads and 10 horns. 7 heads, 7 country, 10 horns, 10 governments. Hindi natin alam kung ano yung 10 na yon. Na government or country, kung saan sila, kung anong country yon. Ito ay mga powerful countries. Leaders of the land. Hindi natin alam ngayon kung sino sila. Pero alam na natin, no, yung 666. Alam na natin, di ba? Kung ano yon. Kung sino yon.
So, bakit tayo napunta sa horn sa Book of Revelation? Kasi binanggit ito, there I will make the horn of David grow. Ibig sabihin ng horn, government. Government of the beloved people of the Lord. Dito sa verse 17, I will prepare a lamp for my anointed or for my Messiah, sabi ni Almighty Father. His enemies I will clothe with shame. Mapapahiya ang mga disobedient people, wicked people, arrogant, boastful, prideful, those who pervert the truth, the liars, sila ay mapapahiya. But upon himself his crown shall flourish. Anong crown to? Sinong crown to? Tayo ang crown ni Jesus Christ. Tayo ang kanyang ipinagmamalaki. Kaya nga, but upon himself his crown shall flourish. Magpo-flourish tayo. Because Jesus Christ is victorious. Siya ang ating King. King of kings and Lord of lords. Ibig sabihin, may mga king, no? Pero may mas king pa sa mga king na yon. Kaya King of kings. Iba, Lord, may mga Lord na maliliit or Lord na mga tao. Pero yung mga Lord na yun, may mas nakakataas pa sa kanya na Lord. Sino yun? Si Jesus Christ. Chapter 133. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Nakita natin, in unity. Walang competition. Kung may competition man, hindi yun kay Almighty Father. Ayaw ni Almighty Father ng strife. Ngayon, dito sa mundo natin, may mga competition, di ba? Sinasabi nila, para magkaisa ang mga bansa, gumawa tayo ng Olympic. At dun sa Olympic na yun, or Southeast Asian Games, may competition doon. Nagko-contradict, paano mo i-unite ang mga countries kung magko-compete kayo? Kaya nga may away-away din dyan sa sports. Gaya din ng mga beauty pageant. Kunyari, magsasama-sama lahat ng country to unite the world. Pero yung mga babae naman na yun, nagko-compete sila, may mga chismisan sila, meron sila mga inggitan. So, paano mo masasabi na pinagsasama-sama mo ang mga tao or unite mo kung merong competition? May discrepancy, hindi contradicting. Ha? Hindi yon ang gusto ni Almighty Father. Unity. Magmamahalan tayo. Walang competition. Walang pagalingan. Walang patalinuhan. Walang pagandahan. Verse 2, it is like the precious oil upon the head running down on the beard, from head to beard, the beard of Aaron running down on the edge of his garments. What's that? Anointed. Kasi yung oil for anointing. So anointed yung mga tao ni Almighty Father, yung mga nagmamahal sa Kanya. Dahil nag-unite tayo to worship our Father. Pagmahal natin si Almighty Father, mamahalin na rin natin ang ating kapwa-tao. Dahil lahat nag-uumpisa sa tatay natin. It is like the dew of Hermon. Hamog. Of Hermon. Hamog ng sacred mountain, sanctuary. Ibig sabihin, a new beginning, refreshing.
descending upon the mountains of Zion. Pababa. Descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing. Anong blessing meron? Life forevermore. Life for all eternity. Eternal salvation. It will never end. Ngayon, yung mga tao, marami silang gusto na humaba ang buhay dito sa mundo. Bakit nila gusto haba ng buhay dito sa mundo? Kasi nga, hindi nila kilala si Almighty Father. Hindi nila alam yung plano ni Almighty Father. Kaya yung mga tao dito, maraming mga nag-experiment to lengthen their lifespan. Pero na kay Almighty Father pa rin ang decision making kung hanggang kailan tayo dito sa mundo na to. Pero, pagbalik natin sa tatay natin, if we are obedient, if we worship Him, if we trust in Jesus Christ, we will live forever. We have a hope and a future. Kaya nga, ang blessing sa atin, ang reward sa atin, madami. Si Almighty Father, makakasama natin. Peaceful ang lahat. There's no more tears. Meron tayong New Jerusalem and eternal salvation and to rule with Jesus Christ. Ang daming blessing sa atin ni Almighty Father. If we will only put our trust in Him, if we will only do the bidding of our Father, if we will only trust in Jesus Christ, follow His path. Dito na tayo. Psalm 134. Behold, bless the Lord, all you servants of the Lord, who by night stand in the house of the Lord. Purihin natin ang tatay natin. Tayong lahat ay servant ni Almighty Father. Walang, hindi ako servant, ako ay leader. Hindi ganon. Lahat tayo servant. Ako yung leader ng congregation, hindi ako servant. Hindi ka leader, ha? Si Jesus Christ, ang ating leader, ang ating high priest, ang ating King of Kings and Lord of Lords, si Jesus Christ. Tayong lahat, servant tayo. Kaya walang magyayabang. Walang aangat. Walang, ay, kailangan ko ng bagong kotse, bilhan nyo ako. Hindi ganon, servant ka eh. Kung servant ka, hindi ka ganon. Ha? Hingi ka sa congregation mo, o bigyan nyo kami ng ganyan. Hindi ganon ang servant. Hindi ka hari. Who by night stand in the house of the Lord. Ano yung night? Kahit gabi, nakatayo sa bahay ni Almighty Father. Anong ibig sabihin nun? Kahit na may mga problema, we will worship our Father. Night, ibig sabihin nun, may problema. Or darkness in our lives. We will stand still in the house of our Father. We will trust Him. We will worship Him. We will praise Him. We will love Him, obey Him. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. The Lord who made heaven and earth, bless you from Zion. Si Almighty Father ang gumawa ng heaven and earth. Lahat ng nakikita natin, si Almighty Father lahat ang gumawa. Kaya hindi natin makokontrol ang environment, ang weather, hindi nga makokontrol yan. Ang buhay natin, hindi natin makokontrol. Kaya ibibigay natin lahat sa tatay natin. Like a child who is weaned. No? Letting it all go and giving it all to our Father. Siya ang nag-create ng heaven and earth. So, yung sinasabi ng science na Big Bang Theory,
Hindi yon totoo. It's just a theory ng mga tao who hate the Almighty Father. Ayaw din na acknowledge the Almighty Father. Kasama na doon yung naniniwala sa gravity. Theory of gravity. Nagko-contradict na yung theory of gravity sa pagpunta nyo sa kung may iba bang planeta. Kasi sabi nyo napakalakas yung ng magnet or ng gravity ng mundo. Kung malakas ang gravity ng mundo, paano lumulutang yung mga tao doon sa planeta na sinasabi nyo? Contradicting. Ang dami yung contradicting. Ha? Kaya lang yung pinapaniwalaan ng tao kasi yun ang itinuturo sa school. Bine-brainwash na agad ang mga bata sa school. Itinapon ang truth sa kalye. Ano yung throw in the street? Ano yung sa Book of Daniel? The truth has been thrown Daniel chapter 8 verse 12. Dahil sa kasalanan, because of transgression, an army was given over to the government. An army was given over to the government to oppose the daily sacrifices. Ano yung daily sacrifices? Offering natin kay Almighty Father. And He cast truth down to the ground. He did all this and prospered. Namayani ang kadumihan dito sa mundo dahil sa kasalanan ng tao. Lumaki ang dragon. Dati, small snake lang siya. Dahil sa kasalanan ng tao, lumaki yung snake, naging dragon. Dahil yung dragon, snake lang yung nagkaroon lang ng paa. And yung snake, no, may paa naman talaga siya eh. Ha? May paa talaga yung snake. Tinanggalan ni Almighty Father. Pero yung dragon, nagkaroon siya ulit ng paa. Maliliit, di ba? Nakaganon siya. Ganun ba yun? So, balik na ulit tayo dito. Si Almighty Father ang gumawa ng heaven and earth. May firmament, hindi tayo makakalabas ng buhay dito. Psalm 135. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Praise Him, O you servants of the Lord. Parang may kanta to. You who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises to His name, for it is pleasant. For the Lord has chosen Jacob for Himself. Jacob means followers. Si Almighty Father, siya ang pumili sa kanyang mga followers para sa kanya. Israel for His special treasure. So, sino ang treasure ni Almighty Father? Ang country ba na Israel? Hindi. Man who struggled with God and prevailed. Man who experienced trials and tribulations and prevailed because of trusting in the Almighty Father. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya huwag niyo sabihin, ito yung country na gano'n. Hindi. Naalala ko naman nagturo sa amin. Nagturo na ng bata ko. Hindi niya alam sinasabi niya. Verse 5, for I know that the Lord is great, and our Lord is God above all gods. Kasi nga, dito sa mundo, may mga small gods, mga tao, na naghahari dito sa mundo. Pero si Almighty Father, He is above
all gods. Whatever the Lord pleases, He does. Kung ano ang gusto ni Almighty Father, ginagawa niya. Walang makakapigil kay Almighty Father. Kaya lang tayo nabubuhay dito sa mundo because of the Almighty Father. Hinahayaan niya tayo. In heaven and on earth, in the seas and in deep places. In heaven, on earth, kahit sa dagat, at kahit sa malalim na lugar. Si Almighty Father. Si Almighty Father din ang gumawa ng hell, and that's for the wicked people. Souls of the wicked people are thrown into eternal damnation, impyerno, and also the fallen angels. Sama-sama doon. Masikip doon dahil 1/3 ng mga fallen, ng mga angels nandun. Kasama pa yung mga tao dito na ano ba yung 1 whole minus 1/3. Hindi naman 3/4 eh. Paano ba nakalimutan ko na mag-minus fraction. Isang buo, tanggalin mo yung 1/3 kasi sa heaven yung 1/3. Dahil nga nakalagay, di ba? A third will be refined as silver is refined, tested as gold is tested. So 1 minus 1/3. Dito nagkwenta. So i-compute nyo. Sino ba? Kausap ko sarili ko. Mamaya i-compute ko. Iska, mamaya i-compute mo. Sige, i-compute ko. Kung ilang fraction or ilang percentage. He causes the water vapors to ascend from the ends of the earth. So, merong condensation. Condensation ba yon? Evaporation. Yung vapor, may mga tubig na nag-evaporate, no? He makes lightning for the rain, may kidlat. He brings the wind out of his treasures, even the wind. Kahit na yung mga bagyo, kahit na yung lindol, no? Ano pa ba yon? Famine, no? Nasa decision ni Almighty Father yon. Verse 8. He destroyed the firstborn of Egypt, or he struck down the firstborn of Egypt, both of man and beast. So pareho, tao, at mga animals, the mga firstborn, namatay. Sa Egypt. Of course, maawain si Almighty Father. Yung mga babies, bumabalik yung kay Almighty Father. Kasi wala silang kasalanan. Bumabalik sila kay Almighty Father. Yung mga tao lang na nasa age of reasoning, yon ang kailangang managot kay Almighty Father. He sent signs and wonders into the midst of you, O Egypt. Diba tapos na yung Egypt? Pero bakit binabanggit pa Egypt? Kasi nga, ano ba yung Egypt? Itong mundo na to, marami pa rin signs and wonders. Continuous ang signs and wonders na binibigay sa atin ni Almighty Father. Hindi nakikita ng mga tao. Upon Pharaoh and all his servants. Sino yung Pharaoh? Up to now, may Pharaoh tayo dito sa mundo. Yung Pharaoh ay accuser yon, nagli-lead sa mga wickedness. Accuser means si Satan yon. And all his servants. May mga servants si Satan. Yung mga sumusunod sa kanya, yung mga sinungaling, mga disobedient people, mga arrogant. Servants yon of the devil.
servants of Satan. He defeated many nations and slew mighty kings. Sihon, king of Amorites or the Amorites, Og, king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan. Tinalo lahat ni Almighty Father. Kahit na giant. Alam natin na si Og, king of Bashan, isa siyang giant. So ngayon, sa mundo na to, may mga naghahari-harian, may mga giant, may mga wicked, arrogant, prideful. Talo lahat ni Almighty Father. And gave their land as a heritage to Israel, His people. So lilinisin lahat ni Almighty Father, yung mundo na to, ibibigay sa kanyang mga children, His people. Heritage, inheritance. Your name, O Lord, endures forever. Your fame, O Lord, throughout all generation, not just generation baby boomers, generation X, generation Y, generation A ulit, bumalik sa letter A. Lahat ng generation, sikat si Almighty Father. Our Father's name will endure for all eternity. Kilala ng mga tao si Almighty Father, pero galit sila. Kilala si Almighty Father ng mga tao. Alam nila, pero ayaw nilang sumunod kay Almighty Father. Verse 14, for the Lord will judge His people, and He will have compassion on His servants. So, i-judge ang mga tao, pero sa mga servants niya, kakaawaan yung Almighty Father, ang mga servants niya, mga nagmamahal sa Kanya. The idols of the nation are silver and gold, the work of men's hands. Ginodiyos nyo ang pera, ginto, silver, at saka yung mga gawa ng kamay ng tao. Graven images, statue, mga obelisks, no? Ano pa ba yun? Yung mga high places, yun ang sinasamba ninyo, mga charms. Ano pa ba yun? Pampaswerte, yun ang gusto ninyo. Galit si Almighty Father doon. It's abomination. Ba't gustong-gusto nyo yun? Utos kasi sa inyo ng wicked one, ng devil. Verse 16, they have mouths, but they do not speak. Yung mga graven images, may bibig, hindi nagsasalita. Eyes they have, but they do not see. Inuulit na naman, ang graven images, huwag sasamba. Nasa Bible, hindi ko ito imbento. Nasa Bible, basahin ninyo. Alam ko maraming nagagalit. Sinong gugustuhin ko magalit? Kayo o si Almighty Father? Mas takot ako kay Almighty Father kaysa sa inyo. Mas takot ako na mapunta yung kaluluwa ko sa impyerno. Kaya sasabihin ko, ayoko magalit si Almighty Father sa akin. Yung totoong tatay ko, yung totoong nagmamahal sa akin. Walang hinihinging kapalit yung tatay ko, si Almighty Father. So yung mga graven images, they have mouths but they do not speak. Eyes they have but they do not see. They have ears but they do not hear. Hindi naman nakakarinig. Ba't yung dinadasalan hindi nakakarinig? Nalagyan pa rin yun ng kandila. Bakit hindi sila magsarili nila magbukas ng kandila nila? Kasi hindi nga sila marunong. Hindi nga kasi gumagalaw. Si Almighty Father, may sarili siyang gloriousness. Hindi natin siya kailangang sindihan ng kandila. Mabango si Almighty Father, mabango si Jesus Christ. Hindi kailangan sindihan ng kandila. Hindi kailangan bigyan ng sampagita. Pero yung gawa ng tao, ang baho.
Kailangan pa rin yung lagyan ng sampagita para bumango. Amoy alimuong. Anong alimuong? Ano ba yung alimuong nga sa English? Molds and mildew, nabubulok, nagbibitak-bitak, ha? May bibig, hindi nakakasalita. May mata, hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakadinig. Nor is there any breath in their mouths. Check nyo nga kung humihinga yan. Yung gawa ng kamay ninyo. Or yung mga nasa bahay ninyo. I-check nyo lang, humihinga ba to? Sino ngayon na may toyo? Sino ngayon na may problema? May tagas ang utak? Sino? Sasabihin nyo ako, kayo yun eh. Dahil kayo yung merong ganyan. Na sinasamba ninyo, hindi naman buhay. Those who make them are like them. Yung gumagawa ng graven images kamukha nila. So is everyone who trusts in them. Yung mga nagtitiwala sa mga semento na gawa ng mukhang tao, kagaya nila, hindi nakakakita, hindi nakakadinig, hindi nakakahinga, hindi nakakasalita. Kasi maliit lang ang kanilang pangunawa. Nakakita na ba kayo, na-try nyo na ba yung kamay nyo, iganyan nyo, tapos tingin kang ganon? Parang ginagawa niyong telescope yung kamay ninyo. Di ba ang liit lang ng kita mo pag ganon? Kung ganyang kalaki, malaki na, di ba makikita ninyo malaki? Kasi maliit ang iyong pananaw sa buhay. Ha? Kasi ayaw nyo kay Almighty Father. Dahil itinuro sa atin, bata pa lang tayo, brainwash na tayo ng society na to. Wicked society na to. Kaya maliit lang ang kita natin. Unless si Almighty Father kakausapin niya kayo. Gaya ng pagkakausap niya sa ating lahat. Kakausapin kayo ni Almighty Father. Huwag yun ang antayin. Ha? Huwag yun ang antayin na magalit pa si Almighty Father. Kasi nakakatakot magalit si Almighty Father. Nagbibigay na ng warning si Almighty Father. Kagaya ng mga tao, ang mga graven images niyo, hindi kayo nakakakita ng maliwanag. Hindi kayo nakakahinga para kayo mga patay. Para kayong mga buto na lang. Ha? Saan nga yung buto? Yung the dry bones. Nung hindi pa rin kilala si Almighty Father, para tayong mga dry bones. Ezekiel chapter 37. Pero nung nakilala natin yung tatay natin, nagkaroon tayo ng flesh. Nabuhay tayo. Dahil sa tatay natin. Dahil kay Jesus Christ. Binigay niya ang buhay niya sa atin. Kaya nabuhay tayo. Ngayon, yung mga bagay na sinasamba nyo, hindi buhay yan. Gusto nyo ba mapunta sa eternal damnation? Dahil may pinanghahawakan pa kayo. Kahit na mga ninuno ninyo, huwag yung tasambahin, huwag yung dadasalan yung mga ninuno nyo, yung mga tao na matay na, huwag yung kakausapin, hindi yung magsasagot sa inyo. Kahit alam ninyo, may mga ganun tao, alam nila na hindi nila magsasagot yun. Magagalit si Almighty Father, bakit hindi ninyo ibigay ang time kay Almighty Father na siya ang kausapin? Bakit yung mga namatay pa ng mga tao ang kinakausap ninyo? Paniniwala ng paganism yon, ha? Paganism, pagan. Maraming sinasamba. Kahit bato, sinasamba. Ano yon? Hindi ko maintindihan. So to those
Those who make them are like them. Bingi. Bingi sa truth, ayaw makinig. So is everyone who trusts in them, may mga gumagawa ng graven images. Pareho sila ng mga tao na nagpapagawa ng graven images. Abomination in the eyes of the Almighty Father. Verse 19, bless the Lord, O house of Israel. Bless the Lord, O house of Aaron. House of Israel, sino to yung mga tao na nagmamahal kay Almighty Father? At house of Aaron, royal priesthood, a holy nation. Pupurihin natin yung tatay natin. Bless the Lord, O house of Levi. Levi means join, no? Kasama. Kasama yung dahil iisa tayo eh. Dahil tayo ang church pag nagsasama-sama tayo, mga kasama. You who fear the Lord, bless the Lord. Yung may takot kay Almighty Father, yung nagmamahal sa Kanya, may respeto sa Kanya, purihin natin yung tatay natin. In spirit and in truth. Huwag kayong humarap sa graven images. Tigilan na ninyo yan. Bless the Lord, blessed be the Lord out of Zion, who dwells in Jerusalem, city of peace. Praise the Lord. Let's glorify our Father forevermore, because He is worthy. He is good, He is just, He is righteous. Very forgiving. Mapagpatawad yung tatay natin. So gagayahin natin yung tatay natin. Susundin din natin ang kanyang mga statutes, commandments, ordinances, laws, precepts. Ang dami ng meaning. Precepts, ordinances, laws. Isa lang yun, no? Yung kanyang mga panuntunan. Susundin natin ang tatay natin. Napakahirap, di ba? Pero si Jesus, victorious siya. Kaya nga si Jesus ang ating sample. Si Jesus yung gagayahin natin. Kaya nga siya ipinadala ni Almighty Father para sa atin. He died on the cross and rose from the dead. Sinakop na ni Jesus Christ lahat ng role para tayo ay mabuhay. Ibinigay na sa atin lahat ng tatay natin para tayo mabuhay, para tayo magtiwala sa Kanya. Testimony niya. Matigas pa rin ang ulo ng tao. So, marami na nagbibigay sa inyo ng warning, ayaw pa ninyong sundin yung pinag-utos ni Almighty Father. So, pag napunta ang soul ng tao sa impyerno, yung disobedient, yung stubborn people, magsisisi kayo. Aantayin pa ba ninyo? Baka sabihin, hindi, may magpe-pray sa akin pag may namatay na. Patantay mo pa yung magpe-pray sa iyo. Walang purgatorio. Aantayin mo pa yung magpe-pray sa'yo. Ay, magpe-pray sa'yo, wicked din. Hindi didinggin ni Almighty Father yung prayer na yun. Kaya yung mga may binabayaran kayo, di ba? Para yung sa mga taong namatay, babayaran ninyo. Tingnan nyo, babayaran ninyo para lang ipag-pray kayo. Bakit ganon? Hindi na babayaran si Almighty Father. Hindi na babayaran si Jesus Christ dahil si Almighty Father nag-create ng mundo na to. At si Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Mahal tayo ni Almighty Father, kaya niya tayo binibigyan ng warning. Hindi nyo naiintindihan. Matigas pa rin ang ulo nyo. Nag-aantay si Almighty Father.
pinag-aantay natin. Yung creator of heaven and earth, hindi ba tayo nahihiya? Pinag-aantay natin yung tatay natin na gumawa sa atin. Kung meron kayong mga business endeavors dito sa mundo na ayaw nyo maghintay yung tao dahil nakakahiya, mas lalo na si Almighty Father, pinaghihintay ninyo. Kailan pa tayo susunod sa tatay natin? Ngayon pa lang sumunod tayo sa tatay natin. Because He is in control of everything. He is powerful. Didikit tayo sa powerful sa tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.